Dear Miss Kay, itago niyo na lang po ako sa pangalang Sabrina at nais ko ring magbahagi ng kwento sa channel na ito. Isang kwento ng aking pagkakamali, tukso at mga bagay na akala ko'y nakalimutan ko na pero muling bumalik. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong aamin ako ng ganito, lalo na't ang taong sangkot ay ang matalik na kaibigan at kumpare ng sarili kong asawa. Matagal na po kaming magkakakilalang tatlo. Ako, si Aljur at si paring Liam. Magkakabatch kami noong high school. Si Liam ang una kong naging boyfriend. Bata pa kami noon. Puno ng saya, kilig at mga desisyong hindi pinag-iisipan. Matalik na magkaibigan sina Liam at Aljur. Kaya hindi rin naging mahirap para sa akin na mapalapit kay Aljur. Si Liam, siya ang una sa lahat. Siya ang unang lalaking minahal ko ng ganun kalalim. At opo, siya rin ang unang lalaking nakasama ko sa mga bagay na dapat sana'y pinaghahandaan. Hindi pa dalos-dalos. Siya ang nakakuha sa akin. High school pa lang kami noon. Hindi naman namin alam ang bigat ng mga desisyon namin. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman ako nabuntis sa kabila ng pagiging mapusok naming dalawa. Pero kahit papaano, nag-iwan pa rin ng marka sa akin ang lahat ng nangyari sa amin. Nagtagal din kami ni Liam, pero tulad ng karamihan na umibig sa murang edad, nauwi rin kami sa hiwalayan. Hindi ko na maalala kung sino ang unang bumitaw. Basta ang alam ko, pareho kaming napagod. Lumipas nga ang mga taon. Hindi ko akalain na ang lalaking pakakasalan ko balang araw ay ang matalik niyang kaibigan na si Aljur. Mabait si Aljur. Responsableng lalaki. Tahimik lang to pero ramdam mo na maaasahan mo siya sa lahat. Moreno si Aljur, matangkad at may simpleng charm na hindi mo agad mapapansin. Pero kapag nakilala mo, doon mo siya ma-appreciate. Kinasal kami ni Aljur at ngayon nga po ay 5 taon na kaming nagsasama. May 2 na rin kaming anak. Maayos naman ang buhay namin. May sarili na rin kaming bahay. At kahit malayo siya, ginagawa niya ang lahat para sa amin. Sunod din ako sa aking mga luho. Sa mga pampaganda, pampaayos, mga pang-shopping. OFW si Aljur sa Japan at 2 taon na siyang nandun. Hindi madali ang LDR pero kinakaya namin. O akala ko, kinakaya ko. Kasi isang araw, bigla kaming nagkita ulit ni Liam. Kakakababa lang pala niyo nun sa barko. Isa na kasi siyang seaman ngayon. Sakto lang, napadaan ako nun sa tindahan malapit sa amin at hindi ko inaasahan na makikita ko siya roon. Uy, Sabrina! Napalingon ako at dun ko siya nakita. Halos hindi pa rin nagbago. Mas naging lalaking lalaki lang ang dating. Matangkad pa rin at mas confident. Pero yung ngiti niya, yun pa rin. Liam! Sagot ko na medyo nagulat. Nagkatinginan kami sandali. At para bang bumalik ang lahat ng alaala namin noong kabataan namin. Yung mga panahong wala kaming iniintindi kundi ang isa't isa. Tagal na, sabi niya sabay tawa ng konti. Oo nga kumusta ka na? Sagot ko. Eto, kakauwi lang, ikaw. Mukhang okay na okay ka. Mukhang alagang-alaga ka ni paring Aljur. Ngumiti ako. Oo naman, okay lang din naman. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos napangiti ulit. Aba, walang pagbabago Sexy ka pa rin kahit na may 2 na kayong anak ni Aljur. Natawa ako sa biro niya. Pero may kakaibang pakiramdam sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kuryente sa sinabi niya. Grabe ka naman, sagot ko. Ikaw hindi ka pa rin nagbabago. Hindi naman. Ikaw nga parang mas lalo kang gumanda. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ng mga oras na yon, Miss Kay.
Simpleng usapan lang naman, pero para bang may bumabalik na damdamin sa puso ko. Nagpaalam na rin ako kaagad, pero bago nga ako umalis, kinuha niya ang number ko. Saglit pa nga akong natigilan. Hindi ko alam kung ibibigay ko ba. Pero sa huli, binigay ko pa rin. At doon nagsimula ang lahat. Una, simpleng kumustahan lang. Uy Sabrina, nakauwi ka na? Oo, ikaw. Eto na sa bahay. Miss ko na yung mga dati nating kwentuhan na. Hanggang sa naging gabi-gabi na ang usapan namin. Kapag tulog na ang mga bata, doon ko na siya nakakausap. At least ngayon may time ka na sa akin. Biro pa nga niya minsan. Loko ka talaga. May asawa na ako, no? Sagot ko. Alam ko naman, pero hindi naman masamang mag-usap, di ba? Sabi niya. Hindi ako sumagot. Unti-unti, mas naging personal ang usapan namin. Masaya ka ba kay Aljur? Tanong niya isang gabi. Napaisip ako. Oo naman, mabait kaya siya? Sagot ko. Alam mo, minsan napapaisip ako, paano kaya kung hindi tayo naghiwalay na dalawa? Hindi ako nakasagot kasi minsan naiisip ko rin yun. Liam, wag na nga natin pag-usapan yan. Sabi ko. Bakit naman? Takot ka ba? Tanong niya. Hindi no, may pamilya na kasi ako. Sagot ko. Alam ko naman yun. Pero hindi naman mabubura yung naging tayo, yung mga pinagsamahan natin. Miss mo ba ako? Tanong niya bigla. Hindi ko alam kung bakit Miss Kay pero hindi ko siya masagot kaagad. Kasi hindi ko rin alam ang sasabihin. At habang tumatagal, mas nagiging malalim pa ang usapan namin. Minsan nga, nagsisend siya ng pictures niya sa messenger ko. Para may idea ka naman kung nasan ako. Sabi niya. Minsan naman, ako rin ang nagsisend. Ang ganda mo talaga. Bolero ka pa rin? Sagot ko. Hindi ah. Kung ako pa rin sana yung kasama mo ngayon, edi... Hindi ko na siya pinapatulan pag ganun. Pero hindi ko rin siya pinipigilan sa mga ganung sinasabi niya. Hanggang sa isang gabi. Pwede ba kitang makita? Tanong niya. Kinabahan naman ako. Para saan? Wala naman. Kwentuhan lang. Kahit magkape lang tayo. Usap lang. Hindi ako sumagot. Relax ka lang, dagdag niya. Hindi naman kita agawin kay Aljur eh. Pero hindi yun ang kinakatakot ko, Miss Kay. Dahil ang kinakatakot ko ay ang sarili ko. Pag-iisipan ko, sagot ko. O siya, sige, hintayin ko reply mo ha. Habang hawak ko ang phone ko, natutulala ako. Tahimik ang paligid, tulog na ang mga anak ko. Malayo si Aljur at nagtatrabaho para sa amin. At ako, nasa gitna ng isang tukso. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagbabago sa puso ko. Pero ramdam na ramdam ko, unti-unti na akong nadadala sa bawat chat, sa bawat biro, at sa bawat alaala. Hindi ko man aminin pero may parte sa akin na hinahanap din si Liam. At doon nagsimula ang kwento ng pagtataksil ko. Hindi sa kama kaagad, kundi sa simpleng usapan na unti-unting naging mas malalim kaysa sa dapat. At hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin nito. Hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag ang sarili ko. Matagal din ako nagdalawang isip pagkatapos ng chat namin. Alam kong mali dahil may asawa na ako at may mga anak na ako. Pero bakit ganun? Parang mas nangingibabaw pa rin yung dating sa puso ko kaysa sa tama. Isang gabi nga nag-message siya ulit. Ano, kita na tayo? Saglit lang naman, magkakapilang tayo. Hindi pwede eh. Tsaka gabi na. Sabrina naman, minsan lang naman eh. Please, tsaka namiss na kita. Napahawak ako ng mahigpit sa phone ko. Paulit-ulit kong binabasa yung salitang miss na kita. Hanggang sa hindi ko napigilan ang sarili ko. O sige pero saglit lang ah. Saan ba tayo magkikita? Isang simpleng tanong
pero alam ko na kaagad kung saan to patutungo. Doon sa may tabing kalsada, kung saan din tayo dating tumatambay. Napapikit ako. Kasi ang daming alaala. At mas lalo akong hinila pabalik sa nakaraan. Okay, sige. Isang salita pero yun na pala yung simula ng pagbagsak ko. Kinausap ko ang biyenan ko. Sinabi ko sa kanya na may bibilin lang ako sandali sa bayan at iiwanan ko muna ang mga anak ko. Nanay siya ni Aljur, kapitbahay lang namin. Pinagmasdan ko pa ang mga anak ko bago ko umalis. Natutulog pa sila noon nang ibilin ko sa biyenan ko. Habang tinitingnan ko sila, may maliit na boses sa isip ko na nagsasabing huminto na ako. Pero hindi ko pinakinggan. Pagdating ko sa tagpuan, nandun na si Liam. Nakasandal sa motor niya at nakangiti. Ang tagal mo sabi niya agad. Traffic sagot ko na lang. Lagi ka nalang may dahilan. Pagbibiro niya. Ngumiti ako ng konti. Hindi ka pa rin nagbabago, Liam. Sabi ko dito. Pero ikaw, lumapit siya ng konti. Malaki ang pinagbago mo. At mas lalo ka pang gumanda. Biglang uminit ang pisngi ko noon. Tumigil ka na nga. Sabi ko at umiwas ng tingin. Bakit naman? Totoo naman Sabi niya. Tahimik lang ako. Hanggang sa napansin ko na lang na nakatitig siya sa akin. Alam mo ba? Sabi niya. Kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hanggang sa marahan siyang tumawa. Sabi ko na nga ba, namimiss mo rin ako Natigilan ako. Hindi Agad kong sagot. Pero mahina. At alam kong hindi ka panipaniwala. Lumapit pa nga siya lalo. Matapos naming mag-usap, hindi ko alam kung ba't hindi ko siya pinigilan nung sinabi niya na mag-rides muna daw kami. Mag-unwind muna kami. Mag-ikot-ikot lang. Sumakay naman ako ng motor niya. Tulad nung dati. Nung mga high school pa kami. At hindi ko alam kung bakit kami napadpad sa isang kwarto na hindi dapat. Sabrina. Mahinang tawag niya sa pangalan ko. Parang biglang bumalik lahat ng alaala. Yung high school kami, yung kabataan namin, yung mga gabing magkasama kaming dalawa at walang iniintindi. Liam, bulong ko. At doon parang nawala na yung pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta nalang naging mas malapit. Yung usapan, naging hawak kamay. Yung hawak kamay, naging yakap. At yung yakap, naging mas matagal kaysa sa dapat. Sabi ko na sa'yo Bulong niya sa tenga ko noon. Hindi ka pa rin nakakalimot sa akin. Tumigil ka nga. Sabi ko. Bakit ayaw mo ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Kasi hindi ko rin alam. Ako ang unang lalaki nakakuha sa'yo, Sabrina. At alam kong hindi mo pa rin nakakalimutan yon. Parehas lang tayong dalawa. Anya na hinahawakan na ang hita ko. Hanggang sa unti-unti na akong nag-init. At mas lumalim pa ang pagkakadikit naming dalawa. Mas lalong lumalakas yung tibok ng dibdib ko. At mas bumalik yung pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. At sa isang sandali, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Lahat ng tama at mali nawala sa isip ko. Magkalapat na ang labi naming dalawa ni Liam. Ninanamnam ang bawat sandali. Kinalimutan ko na may asawa ako, na may anak ako. Ako at si Liam, pinadama niya ulit sa akin ang kakulangan ng mister ko na nasa ibang bansa ngayon. Nasa kalagitnaan pa kami noon, Miss Kay, ng pagniniig namin, nang maya-maya biglang tumunog ang phone ko. Natigilan pa nga ako noon, at para bang biglang bumalik ang realidad. Nakita ko kasi sa screen ang pangalan ng asawa ko. Hinawakan ko ang phone at nanginginig. Tumingin ako kay Liam. Sasagutin mo? Mahinang tanong niya. Napatingin ako sa screen na paulit-ulit nang nagre-ring. Pinindot ko na lamang ang answer. Hello? Sagot ko na pilit kinakalma ang boses. Kumusta kayo dyan?
Boses ni Aljur sa kabilang linya. Napatingin ako kay Liam na nasa ibabaw ko pa ng mga oras na iyon. Okay lang naman kami, Han. Sagot ko. Bakit parang inihingal ka? Tanong niya. Natigilan ako bigla. Ha? Naglalakad lang ako papunta sa tindahan. Nagpaalam kasi ako kay mama na may bibili ako sa bayan. Palusot ko kaagad. Tahimik sandali. Video call tayo. Sabi niya. Bigla naman akong kinabahan. Naku, hindi pwede. Nandito ako sa kalsada. Mabilis kong sabi. Bakit naman? Tanong niya. Alam mo naman, gabi na. Ako na lang ang tatawag sa'yo mamaya pag nakauwi na ako, okay? Mamaya na tayo mag-usap. Babay na, sabi ko. Biglang natahimik sa kabilang linya. Siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Sagot ko agad at pinatay ko na ang tawag. Pagtingin ko kay Liam, nakatitig siya sa akin. Takot ka ba? Tanong niya. Hindi naman ako sumagot. Hindi ko alam. Mahina ko lang nasabi. Lumapit siya ulit at muling naglapat ang mga labi namin. Hindi mo naman kailangang magsinungaling sa kanya kung kasama mo ko. Sabi ni Liam. Alam mo namang may tiwala sa akin si Aljur. Tahimik ako at doon ako nakonsensya bigla. May tiwala ang asawa ko sa aming dalawa. Pero heto kami. Nagnanakaw ng sandali. Nagnanakaw ng aliw. Tinatraidor siya habang wala siya. At dito na yon. Dito na ako nagsimulang magsinungaling sa kanya. Hindi lang naman sa kanya kundi pati na rin sa sarili ko. Halika, sabi ni Liam. Hindi ako umangal. Sumunod ako. At doon tuluyan na nagbago ang lahat. Hindi ko na ikukwento ng detalyado kung anong nangyari. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi yun simpleng pagkikita lang. Pagkatapos ng gabing yon, pareho kaming natahimik pero iba na ang tinginan namin. Iba na ang pakiramdam namin sa isa't isa. Pag-uwi ko sa bahay, nagpasalamat ako sa biyanan ko. Umupo ako sa kama, hawak-hawak ang phone ko. May message si Liam. Sabi ko na nga ba, Sabrina, hindi ka pa rin nakakalimot. Naalala mo pa rin lahat. Nag-enjoy ka, alam ko yun. Dahil ilang beses mo ring binanggit ang pangalan ko kanina. Napapikit ako at binura ang mensahe niya. Sa kaibuturan ng puso ko, alam kong tama siya. At doon nagsimula ang pagkalugmok ko, ang pagbagsak ko. Hindi dahil sa nangyari lang kanina, kundi dahil alam ko na hindi doon yon titigil. Sa paglipas ng mga araw at mga linggo, Miss Kay, nagpatuloy ang affair namin ni Liam. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang nawala sa tama. Ang alam ko lang, nahibang na ako. Mas madalas kaming magkausap, mas madalas nakikita ng palihim, at mas lalong lumalim ang mga bagay na hindi dapat sinimulan. Hanggang sa dumating nga si Aljur noon. Isang buwan kasi siyang nagkaroon ng bakasyon. Akala ko doon na matitigil ang lahat. Akala ko makakabawi na ako. Makakabalik ako sa pagiging asawa at ina. Pero hindi pala ganoon kadaling burahin ang maling nasimulan. Dahil masarap nga naman ang bawal. Dumating siya eksaktong birthday ng panganay namin. Masayang-masaya kami noon. Ang mga anak ko. Buo kami sa paningin ng lahat. Miss na miss ko kayo talaga. Sabi ni Aljur habang niyayakap kami. Miss ka na rin namin. Sagot ko. Pero sa loob ko, hindi ko alam kung totoo ba yun. Dahil napaka-plastic kong babae. Nagayos kami ng simpleng handaan. Dumating ang mga kaibigan namin noon. At syempre, inaasahan ko ng kasama na roon si Liam. Nagkatinginan kami kaagad ni Liam nung dumating siya. Isang tinginan lang pero sapat para bumalik ang lahat ng alaala. Ngumiti siya na para bang wala lang, na para bang normal lang. Pero sa loob ko mabilis ang tibok ng puso ko. Sabrina, happy birthday kay Jinjin. Sabi niya habang lumalapit at inabot ang regalo niya. Salamat Liam, sagot ko.
Ang ganda mo ngayon ha. Nagpaganda ka ba sa akin o sa asawa mo? Bulong niya habang dumadaan. Hindi na ako sumagot pa. Uminom ang lahat. Masayang nagkwentuhan. Si Aljur halatang miss na miss ang mga kaibigan. Nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan. Ako naman ay nasa gilid lang. Pero ang mga mata ko, madalas kay Liam napupunta. At ang mga mata niya, madalas ding dumadako sa akin. Isang tingin na walang sinasabi sa harap ng iba, pero sa aming dalawa, maraming ibig sabihin. Pare, ang tagal mong nawala ah, sabi ng isa naming kaklase. Oo, ganun talaga, seaman's life. Sagot na lang ni Liam habang tumatawa. Wala ka pa bang asawa? Aba, tumatanda ka na pare. Sabi pa nung isa. Ganun talaga, good boy kasi ako, kaya wala pang makita. Si Aljur ay nakangiti lang. Salamat sa pagpunta pre ha. Sabi niya kay Liam. Siyempre naman. Sagot niya. Kumpare kita eh. Kumpare. Isang salita na parang walang laman para sa iba, pero sa akin parang ang bigat-bigat. Lumipas ang mga oras, isa-isa na ring nag-uwian ang mga bisita, bandang gabi na. Hanggang sa si Aljur na lang din ang natira. Lasing na. Napagod ako mahal, kaya mabilis akong nalasing. Sabi niya habang humihiga. Sige na, matulog ka na at nang makapagpahinga ka naman, sabi ko. Bigla niya akong hinila at niyakap. Sobrang saya ko talaga ngayon. Bulong niya bago tuluyang pumikit. At doon na rin siya nakatulog ng tuluyan. Tahimik na ang bahay. Ako na lamang ang gising. Nag-aayos ng kalat sa kusina at sa sala. Naguhugas na rin ng pinggan. Sa gitna ng katahimikan, bigla akong nakarinig ng mga yabag. Bising-busy ka pa rin kahit gabi na. Boses ni Liam. Napalingon ako bigla. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. Oh, akala ko umalis ka na. Bulong ko. Hindi pa. Sagot niya habang papalapit. Huminto siya sa likod ko. Namiss kita. Bulong niya. Liam. Nandito si Aljur. Sabi ko na kinakabahan. Nandito nga alam ko, pero tulog naman siya. Sagot niya. Tahimik ako at hindi ako kumikilos. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ng braso ko. Sabrina. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi talaga ako umiiwas sa kanya. At doon sa isang sandali lang, hinalikan niya ako sa labi. Maraan sa una. Parang sinusubok ako. Hanggang sa hindi na rin ako nakapagpigil pa. Nadala na ako eh. Nag-init na ako. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, muli kaming nagpadala sa aliw at pagkakasala. At habang nangyayari ang lahat, maya-maya, bigla kaming nakarinig ng yabag. Anong ginagawa niyo? Nanlambot ako noon at paglingon ko nakatayo ang biyanan ko. Ang nanay ni Aljur, na galit ang mukha. Diyos ko, Sabrina! Natigilan talaga ako noon. Si Liam agad umatras. Shit, sabi niya sabay talikod. Iniwan na lang ako mag-isa. Tumakbo siya palabas. Anong kalokohan to, Sabrina? Sigaw ng biyanan ko. Nanlalamig ang buong katawan ko noon, Miss Kay. Ba, pakiusap po. Sabi ko nang nanginginig. Tumigil ka. Lumapit siya sa akin at bigla na lamang kong sinampal. Napahawak pa ako sa pisngi ko. Masakit, pero mas masakit yung hiya. Isusumbong kita kay Aljur. Galit niyang sabi. Pakiusap, huwag po. Lumod talaga ako noon. Hindi ka na nahiya? Sigaw niya. Kababae mong tao? Please. May mga anak kami, ma. Umiiyak kong sabi. Mas lalong dapat mong inisip yun bago mo ginawa ang bagay na yan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo, Sabrina? Umiiyak ako. Nagkamali lang po ako. Pero wala po kaming relasyon ni Liam. Hindi yan basta pagkakamali, Sabrina. Sabi niya. Pakiusap po. Huwag niyo pong sasabihin kay Aljur. At bakit hindi?
Galit pa rin niyang sabi. Para sa mga bata. Para sa mga anak namin. Para sa pamilya namin. Kakauwi niya lang. Maawa kayo sa kanya. Bigla siya'y natahimik. Ako pa ang sasabihan mo na maawa ako sa anak ko. Hindi ba dapat sa'yo ko sabihin yon, Sabrina? Hindi ka na naawa sa anak ko? Nakatingin lang siya sa akin. Sige. Hindi ko sasabihin sa kanya. Para sa pamilya niyo. Pero ito ang tandaan mo. Oras na makita kita ulit nakasama si Liam, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa kanya lahat. Unti-unting humina ang galit sa mga mata niya. Isang beses lang to, Sabrina. Isang beses lang. Magpasalamat ka dahil iniisip ko ang mga apo ko. Pero hindi ko makakalimutan to. Dagdag pa niya at tumalikod na siya at umalis. Natulala ako. Wasak na wasak at iyak ng iyak nung mga oras na yon. Kinabukasan nga akala ko sasabihin niya kay Aljur. Pero hindi. Nanahimik nga siya. Pero nagbago naman ang lahat. Hindi na niya ako kinakausap ng maayos. Hindi na rin siya pumupunta sa bahay namin. Para bang nilagyan niya ng pader ang pagitan naming dalawa. Kahit hindi niya sinabi kay Aljur ang lahat, araw-araw pa rin akong kinakabahan. Araw-araw akong natatakot. Kasi alam ko, isang salita lang niya, guguho ang lahat. At habang tumatagal lalo kong kinakain ng takot. Hindi na kung mahuli ako, kundi kailan. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy pa rin ang lahat. Na parang walang nangyari. Parang hindi ako nabasag nung gabing nakita kami ng biyenan ko. Parang hindi ako nasira sa sarili kong kasalanan. Sa paningin ng iba, normal pa rin ang buhay ko. Isang ina, asawa. Pero sa loob ko, hindi ako buo. Araw-araw akong natatakot. Araw-araw akong kinakabahan. Pero kahit ganon, hindi pa rin naman kami tumigil. Hindi ako umayos. May parte pa rin sa akin na pilit pa rin kumakapit kahit mali. Isang araw, nasa palengke ako nun. Habang namimili ako ng grocery, bigla ko nalang naramdaman na may nakatingin sa akin. Paglingon ko nga nakita ko si Liam. Seryosong mukha niya. Daan-daang lumapit sa akin. Sabrina, sabi niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko dahil galit ako sa kanya. Gusto lang kitang kausapin. Wala na, hindi na tayo dapat mag-usap pa. Sabi ko, alam ko namang galit ka. Mabilis niyang sagot, kaya ang gusto kong humingi ng sorry sa iyo eh. Natigilan naman ako lalo. Sorry? Ulit ko. Oo, sa nangyari? Sa lahat. Sabi niya. Biglang uminit ang ulo ko noon. Sorry? Mas malakas kong tanong. Ngayon ka magsasorry? Sabrina, natakot ako noon. Umalis ka, Liam. Putol ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Hindi mo man lang ako inintindi nun? Hindi mo man lang ako inisip? Umalis ka? Iniwan mo akong mag-isa? Pasensya ka na. Nataranta ako nun eh. Mahina niyang sagot. Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya. Galit. Palagi ka na lang ganyan. Kapag magulo na, tatakbo ka. Hindi siya nakasagot. At umalis siya. Pero hindi rin ako nakaramdam ng ginhawa. Kasi kahit galit ako, mahina pa rin ako pagdating sa kanya. Yun ang masakit. Kahit sinaktan niya ako sa pag-iwan niya, bumabalik pa rin ako sa kanya. Lumipas ang mga linggo, umalis na ulit si Aljur papuntang ibang bansa. Balik sa dating gawi. Hanggang isang araw noon, hindi ko inaasahan. 2 linggo pa lang mula nang umalis si Aljur. May naramdaman na akong kakaiba sa katawan ko. Nahihilo. Nagsusuka. Kinabahan na ako noon. Kinumpirma ko. At tama nga, 2 guhit. Buntis ako. Natulala ako noon, Miss Kay. Hindi ako makagalaw. Isa lang ang tanong sa isip ko noon. Sino? Si Aljur ba o si Liam? Pero sa isip ko, alam ko naman ang sagot doon. At ang pinakakinakatakutan ko, si Liam.
dahil mas malaki ang chance na si Liam ang ama nun. Kinausap ko siya noon kinagabihan. Liam, sabi ko, buntis ako. Diretso kong sabi ka agad. Ano? Tanong niya. Alam mo kung ano, sagot ko. Sabrina, hindi ko alam yan. Sabi niya kaagad. Alam mo, kailangan nating ayusin to. Malaking problema to. Sabrina, hindi ko kaya. Sabi niya. Liam, tumulong ka naman kahit ngayon lang. Huwag mo nung ipaako sa akin lahat ng problema. Kasalanan natin to. Hindi ako lang. Kasalanan natin tong pareho. Putol ko. Natahimik si Liam. Anong gusto mong gawin natin? Tanong niya. At doon, nagdesisyon kaming dalawa. Isang bagay na hindi ko na kailanman maibabalik pa. At ang ginawa namin, pinalaglag namin ang bata. Isang desisyong dala ng takot, dala ng hiya. Tahimik kami pagkatapos nun. Walang iyak ang naganap. Wala. Pagkatapos noon, tuluyan na akong nakipagkalas kay Liam. Ayoko na. Hanggang dito na lang tayong dalawa. Sabi ko sa kanya noon. Sigurado ka ba? Oo, tama na. At wala na siyang nagawa noon. Makalipas lang din ang ilang linggo, sumampa na rin naman siya ng barko. At mula noon, hindi na kami nagkausap pa. Para siyang naglaho na lang sa buhay ko bigla. Pero hindi na nawala ang markang iniwan niya. Sinubukan kong bumalik sa dati, sa pagiging ina, sa pagiging asawa. Pero may isang tao na hindi ko matakasan, ang biyanan ko. Simula nung gabing nakita niya kami, hindi siya naging pareho. Hindi na siya pumupunta ng bahay, hindi siya nakikipag-usap sa akin. Kapag nagkikita kami, malamig na siya. At alam kong kapag dumating ang asawa ko, mapapansin niya yun. At baka pag dumating ang panahong tanungin niya ang biyanan ko kung bakit hindi kami nagpapansinan. Baka doon niya sabihin ang totoo. Minsan, sinusubukan ko pa rin suyuin siya. Kausapin siya. Ma, kausapin niyo naman po ako. Sabi ko pa nga minsan. Tumingin lang siya sa akin. At makikita pa rin sa mga mata niya ang galit, sakit at disappointment. Wala akong sasabihin sa'yo, Sabrina. Malamig niyang sabi. Mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Dahil kapag inulit mo pang ginawa mo sa anak ko, ako na mismo ang kakaladkad sa'yo palabas ng bahay na yan. At doon ko naintindihan, hindi na niya ako mapapatawad pa. Sa totoo lang, Miss Kay, araw-araw po akong nabubuhay sa takot ngayon. Takot na baka isang araw sabihin niyang lahat kay Aljur. Takot na baka isa-isang iglap gumuhang pamilya ko. Ayokong mangyari yun. Ayokong mawala ang mga anak ko. Kahit ang pinalit ko ay ang sarili ko ring anak para hindi masira ang pamilya ko. Alam kong nagkamali ako doon. Pinipilit ko naman ayusin pero labis-labis ang konsensyang nararamdaman ko araw-araw. Halos hindi ako makatulog. Ngayon, dala-dala ko ang lahat. Ang kasalanan ko, ang lihim ko, ang guilt. Alam kong maling-mali ang ginawa ko. Alam kong kasalanan ang magpalaglag ako ng bata. At wala na akong magagawa para itama yun. Hindi ko na maibabalik yun. Ginawa ko yun para maisalbang pamilya ko. Kahit ang kapalit nun ay ang sarili ko ring anak. Minsan kapag gabi na hindi ako makatulog, iniisip ko kung ano bang klaseng ina ako. Kung anong klaseng asawa ko. Kung anong klaseng babae ako. At sa bawat tanong, iisa lang ang sagot. Maling-mali ako. At habang buhay ko itong dadalhin. Alam kong maraming magagalit sa inyo dahil sa ginawa ko. Pero ayoko lang talagang masira ang pamilya ko. Ayokong mawala sa akin ang asawa ko at ang mga anak ko. Kahit ang kapalit nun ay ang sarili ko ring anak. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko naman ang ginawa ko. Pero masaya naman ako dahil maayos pa rin ang pamilya ko. Maraming salamat po, Miss Kay, dahil nailabas ko sa inyong programa ang sikip ng dibdib ko, ang sakit na nararamdaman ko. Thank you so much. Ang inyong sender, Sabrina.